Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa pasimula pa'y naroon ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin. Ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siyang bugtong na anak. Siya'y Diyos, na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Isinilang ang anak ng Diyos. Ang mga pagbasa sa araw na ito ay nagpapaalala sa akin ng tunay na kagalakan ng Pasko. Ang pagsilang ni Jesus sa araw na ito, muling ipinapakita ng Diyos kung gaano niya ako kamahal. Sa kabila ng kanyang kadakilaan, pinili niyang ipanganak sa isang payak na sabsaban at makasama tayo. Isang tahimik, ngunit napakalaking regalo ang kanyang pagdating. Isang hiwagang puno ng pag-ibig at biyaya. Habang ipinagdiriwang ko ang Pasko, napapaisip ako na ang tunay na diwa nito ay hindi lang tungkol sa kasiyahan o mga handaan, kundi sa mismong pagmamahal ng Diyos na nagbigay sa atin ng pag-asa sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa simpleng paraan, nais kong maging kasangkapan din ng pagmamahal ni iyon sa pagbibigay ng oras, pag-unawa, at kabutihan sa mga taong nasa paligid ko. Sa paggunita ng pagsilang ni Jesus, hinihiling ko rin na lalo kong maunawaan at maisabuhay ang kanyang mensahe ng pag-ibig, pagpapatawad, at pag-asa. Nanalangin tayo. Mapagmahal na Ama, maraming salamat po sa pagbibigay mo ng iyong bugtong na anak para sa sangkatauhan, upang tubusin kami sa aming mga kasalanan. Mahal na Ina ng Santo Rosario, salamat po sa patuloy na paggabay
at pananalangin upang lalo kaming mapalapit sa aming kapatid na si Jesus. Mahal na San Jose, salamat sa pagkalinga at pagmamahal, lalo't higit sa pagtalima sa kalooban ng Ama, upang maisakatuparan ang kanyang plano sa sanlibutan. Panginoong Hesus, salamat sa iyong buhay na kaloob. Naway ito ay aking pahalagahan, pagyamanin, sundan, at isabuhay ang iyong mga halimbawa, turo, at mga aral. Amen.